talaga bang mag-waiter ka? Kasi ang taba mo sabi sa akin gano'n. Tsaka pag tinitingnan kita, hindi ka naman mukhang waiter, mukha kang abogado. Sa loob-loob ko, humanda ka pag nalaman mo magpapari ako. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples this parable. The kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, and 5 were wise. The foolish ones, when taking their lamps, brought no oil with them, but the wise brought oil with their lamps. Since the bridegroom was long delayed, they all became drowsy and fell asleep. At midnight there was a cry, "Behold, the bridegroom, come out to meet him." Then all those 10 virgins got up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, "Give us some of your oil, for our lamps are going out." But the wise ones replied, "No, for there may not be enough for us and you. Go instead to the merchants and buy some for yourselves." While they went off to buy it, the bridegroom came, and those who were ready went into the wedding feast with him. Then the door was locked. Afterwards, the other virgins came and said, "Lord, Lord, open the door for us." But he said in reply, "Amen, I say to you, I do not know you. Therefore, stay awake, for you know neither the day nor the hour." Friends, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. My dear brothers and sisters in Christ, magandang tanghali sa inyong lahat. At batiin po natin ang isa't isa ng magandang tanghali. We are all blessed this Sunday. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you. Thank you for joining us in our Mass on this 32nd Sunday in Ordinary Time. We are heading towards the last Sundays in our liturgical calendar. 2 Sundays from now, we will conclude the liturgical year with the Feast of Christ the King. Kaya kung papansinin niyo po ang tema ng mga ebanghelyo, ng mga pagbasa, simula sa linggong ito, sa susunod na linggo at magpapatuloy hanggang sa panahon ng Adbyento, iisa ang panawagan ng ating mga pagbasa. At ano ito? Maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Be prepared for the coming of the Lord. Ang tawag dito sa wikang Griego ay parousia. Parousia. Sabihin nyo nga po, parousia. What is parousia? The dawning, the coming of our Lord Jesus. Kaya mapapansin nyo po yan sa lahat ng mga readings this coming Sunday, starting from this Sunday. And this Sunday, we are given the privilege to read and reflect on the Gospel of Matthew, Matthew chapter 25, verse 1 to 13. And this Gospel particularly narrates to us the parable of the 10 virgins, ang talinghaga ng 10 dalaga. Alam niyo po, ang mga 10 dalaga na ito, sila ay mga bridesmaid dahil merong isang malaking kasalan. At nung panahon na yon, ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, ang kasalan po sa Jewish custom, umaabot po yan ng mga maraming araw, siguro mga 1 linggo. 7 days ang kasalan para sa mga Hudyo.
At isa sa mga araw, nung 7 days na yon, meron silang tinatawag na rite of betrothal. Ano ba itong rite of betrothal? Sa panahon natin ngayon, parang engagement ceremony. No? Parang engaged na sila. Kapag sinabing betrothed na sila sa isa't isa, they are already engaged. No? At parte ng tinatawag na rite of betrothal, habang sila ay naghahanda para sa kasal, isang araw dun sa kasalan na yon, meron pong tinatawag na night of consummation. Night of consummation. Ano itong night of consummation? Isa pong gabi kung saan magtatagpo yung mag-asawa, yung ikakasal, at kapag nakasal na sila, yung night of consummation, yun yung gabing magsisiping silang dalawa. Nakaschedule yung pagsisiping nila nung panahon na yon. Kaya yung night of consummation, ganito mangyayari. Yung babae, maghihintay siya sa kwarto. Mga ini-imagine nyo, ganyan. Yung babae, maghihintay siya sa kwarto. Ang tawag doon sa kwarto na yon, the wedding chamber. Wedding chamber. At doon kailangan niya magpaganda, maligo, at kailangan mabango ang kanyang buong pangangatawan. No? At doon, habang siya ay nasa loob ng wedding chamber, hihintayin niyang dumating yung lalaki. Ang trabaho ng mga bridesmaid, sila yung mag-aabang sa. Ito ngayon ang problema. Hindi alam ang oras kung kailan dadating yung lalaki. Kaya ang trabaho ng mga bridesmaid, hintayin yung groom. Minsan yung groom mapagbiro kasi meron silang tradisyon na kailangan walang makakahuli sa kanila. Kaya yung ibang groom dadating talaga ng mga madaling araw. O kaya yung iba dadating ng parang yung magtatago munang ganyan tapos titingnan kung may tao at kung walang tao tsaka lalabas. No? Medyo pakipot yung mga groom nung panahon na yon. So ito po yung context nung kinwento ng ating Panginoon. So itong sampung bridesmaid na ito, yung 5 daw sa kanila handa, yung 5 hindi sa pagdating ng bridegroom. Paano? Dala nila yung kanilang mga ilawan, their lamps. At nung panahon na yon, wala namang kuryente. Ang source ng ilaw ay yung lamp. So today, let us reflect on that lamp. Ano ba yung sinisimbolo nung lampara na hawak nung 10 virgins? 3 reflections I want to share to you. 3 phrases I want you to remember this Sunday. The first is to always bring your lamp. Sabihin nyo nga po, bring your lamp. Mas malakas, bring your lamp. The second is to fill your lamp. Fill your lamp. Sabihin nyo nga po, fill your lamp. And the third is to keep your lamp. Sabihin nyo nga po, keep your lamp. So ulitin ko bring your lamp, fill your lamp, and keep your lamp. First reflection, bring your lamp. Sabihin nyo nga po ulit, bring your lamp. Yung pagdating ng bridegroom ay sumisimbolo sa ating Panginoon. At pwede rin tong sumimbolo sa kamatayan. Na kapag ka dumating ang bridegroom, dapat merong kang hawak na lampara. Ibig sabihin, dapat handa ka. At ang magandang mensahe sa atin ngayon, mga kapatid, na itong sinisimbolo ng bridegroom, na ang Diyos o kamatayan, dapat pinahan mo. Because death, after all, is a one-on-one encounter with God who created us. Kaya para bang tinatanong sa atin sa araw na ito, handa ka bang mamatay? Kung paanong dumadating ng hindi mo alam kung anong oras yung lalaking ikakasal, ganon din dadating ang kamatayan sa buhay mo. Kanina bago magmisa, dumating ako dito, umupo ako sa loob ng office ko. Naghahanda ako para sa sermon ko ngayon na sasabihin ko sa inyo.
Biglang may nag-message sa akin, all of a sudden, classmate ko nung college, isa ng doktora. Dahil nag-aral po ako sa Adamson University, ako po ay nag-aral ng AB Philosophy at ang aking mga classmate ay mga BS Biology, mga naghahanda magdoktor. At yung isang kausap ko, ganap na siyang doktor, classmate ko. At sabi niya sa akin, Father Paul, I'm sorry to disturb you. I know you're preparing for your Mass, but I want you to know and I want you to pray for Michelle, our classmate, because she died suddenly of heart attack. Kaedad ko. Batang nanay, kinasal lang noong 2021. Patay na ngayon. May video pa siya sa Facebook. Nagsiswimming noong November 2. Sino dito nagswimming noong November 2? Anong gusto ko dito sabihin, mga kapatid? Na ang kamatayan, walang pinipiling oras, walang pinipiling tao, walang pinipiling edad. Mamaya pwede kang mamatay, bukas makalawa pwede kang mamatay. Paano mo pinaghahandaan ng iyong sariling kamatayan? Paano mo pinaghahandaan yung sarili mong paglisan sa mundong ito? At higit sa lahat, paano mo gusto na ikaw ay maalala ng mga taong maiiwan mo dito sa mundo? Na kapag katingnan mo ang lapida ng isang tao, yung span ng buhay ng tao na yon, simula birth hanggang kamatayan, makikita nyo yung dalawang petsa. Dalawang petsa, at ito yung nasa gitna, isang maliit na gitling. A very small hyphen. At yung maliit na hyphen na yon sa pagitan ng araw ng kapanganakan at araw ng kamatayan, yon ang iyong buhay dito sa mundo. Ano yung nasa hyphen na yon? Na kapag ka nakita mo ng sarili mong lapida, anong masasabi mo? Yung sa maliit na gitling na yon, namuhay ba ko ng tapat dito sa mundo? Napaghandaan ko bang maigi ang aking kamatayan dito sa mundo? Kami pong mga seminarista, mga pare, mga madre, bago kami matulog sa gabi, meron kaming napakagandang dasal. At gusto ko i-share sa inyo ang dasal na ito. Ang aming dasal lagi ay ganito: May the Lord give us a restful night and a peaceful death. Every night we pray that. May the Lord grant us a restful night and a peaceful death. Because you don't know that this night may be your last night here on earth. Amen. Bring your lamp. Maging handa sa kamatayan. Second reflection is to fill your lamp. Sabihin nyo nga po, fill your lamp. F-I-L-L, hindi yun F-E-E-L ha. Iba yung feelingero. Iba yung fill. Fill is to F-I-L-L. Ano ba yung fill your lamp? Punuan mo. No? Ito yung naging problema nung 5 tanga. Sabi kasi, yung 5 daw ay marunong, yung 5 tanga. Bakit? Kasi, wala silang dalang extra oil. Hinihintay nila yung bridegroom, madilim, syempre lahat sila may lampara. Anong nangyari doon sa 5? Naubusan sila ng langis. You know, for me, that is something very powerful. The running out of oil symbolizes the running out of our energies and enthusiasm. Yung pagkaubos ng langis ay sumisimbolo sa parehong pagkaubos na nararamdaman natin sa buhay natin. At ako bilang pare, ang dami kong nakikilala mga taong ganyan. Father, parang nauubos na ako. Father, para akong kandilang unti-unting nauupos. Father, para bang nawawalan ako ng gana kumilos sa araw-araw. Alam niyo ang tawag dyan? Burnout. Sabihin niyo nga po, burnout. Mas malakas, burnout. Be careful of what we call burnout. Ano yung burnout? Yung sobrang pagod na pagod ka.
At higit sa lahat, nawawalan ka ng gana. Alam niyo, sabi sa mga studies, ang source ng burnout, hindi naman yung malaking trabaho eh. Kasi may mga tao na may mabigat na trabaho, pero hindi naman nakaka-feel ng burnout. Pero meron ding mga tao na kahit wala masyadong ginagawang trabaho, hindi naman napapagod physically, ay nababurnout din. Ano ang source ng burnout? Well, the only source of burnout is the lack of meaning in what you do. Na hindi mo na nakikita kung bakit kapag gumikilos. Hindi mo na nakikita kung bakit ka pa nagtatrabaho. Hindi mo na nakikita kung bakit ka pa nabubuhay. Yon ang totoong burnout. Na para bang nawawalan na ng saysay ang buhay mo. At minsan, di ba, sinasabi natin sa sarili natin niya, may saysay pa ba ako? May saysay pa ba ang buhay ko? Does my life have a meaning? Does my life have a purpose? Kaya yan ang paalala sa atin sa linggong ito, na bago ka mamatay sa mundong ito, siguraduhin mo that your life is a meaningful life. Amen? How will your life be meaningful if all throughout your life you are filled with hatred, with jealousy, with anger against your brothers and sisters? Paano mo masasabing makasaysayan ang buhay mo? Paano mo masasabing may saysayang buhay mo kung all throughout your life, buong buhay mo, ang ginawa mo na lang ay ikumpara ang sarili mo sa ibang tao? Na kung ano ang meron siya na wala ka. Na kung ano ang narating niya na hindi mo narating. Ako, lagi ako nag-scroll ng TikTok kasi TikToker ako eh. TikTok ba kayo? Huwag kayo masyado napapaniwala sa mga ibang video doon ha. Yung iba doon, binabayaran para gumawa ng video. Pero si Father Paul, i-follow nyo yun. Kasi maganda yung mga message noon. Minsan may mga sayaw-sayaw yun. Hindi ko pa nagagawa yung huling sayaw eh. May bagong sikat na sayaw ngayon, yung gugma ko kanimo. Gawa nyo na yun. Minsan mag-collab tayo ha. Oo. Minsan nanonood ako ng TikTok. Napanood ko si Vice Ganda. Tapos yung video parang pinapakita yung picture ni Vice Ganda nung bata. Tumabi sa kanya. Tapos parang pinapakausap kay Vice Ganda ngayon yung picture niya nung bata siya. Ganda kasi kinausap niya. Sabi niya, "Uy, lalaki ka dyan ah." Sabi niya gano'n. Pero layo na ng narating mo ha. Sabi niya, dami mo na nagawang pelikula. Sumikat ka na. Dami mo nakuhang award. Congratulations, sabi niya. Kinakausap niya yung sarili niya nung bata siya. Pero nagsosorry siya. At yun yung medyo nakakaiyak. Sabi niya, "Sorry ha. Sorry kasi hindi mo natupad yung pangarap mo. Sorry kasi hindi mo natupad yung pinangarap mo na mabibigay mo sa nanay mo na ambisyon, na propesyon na gusto mong makamit. Sorry kasi hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Sorry kasi wala kang diploma. Sorry kasi hindi ka naging ganyan kung ano yung gusto mong marating. Sorry kasi naiba yung pinangarap mo noon sa kung ano ako ngayon." Alam niyo, magandang exercise yun. Tingnan niyo yung picture niyo nung bata kayo. At sabihin niyo sa sarili niyo, "Ikaw, congratulations kung ano ang meron ka ngayon. Pero sorry din sa mga bagay na hindi mo nagawa, sa mga bagay na pinangarap mo na hindi natupad." Amen. Parang ayaw ninyo. Amen ba? Napahanap tuloy ako ng picture ko ng bata. Wala akong makita eh. No? Parang cute kasi ako noon eh. Mas lalong cute ako ngayon, pero iba kasi yung picture ko ng bata eh. Anyway, wala akong makitang picture. So, maganda sigurong tanungin yon, no? That at the end of your life, have you lived a meaningful life? Feel
fill your lamp with oil. Fill your lamp with oil. Ibig sabihin, punuin mo yung buhay mo ng mga bagay na may saysay. Amen? Brothers and sisters, take time to fill your cup with love and peace. Then, at the moment that you fill your cup with love and peace, it is the time that you will pour it out for others. Marami ka ng labang naipanalo. Marami ka ng laban na naipanalo. At karamihan sa mga laban na ito, palihim mong ipinaglaban. Kaya walang dahilan para pagdudahan ng sarili mo. Kasi hindi ka mahina. Tandaan mo yan. Hindi ka mahina. Sadyang pinararanas lang sa'yo ang proseso ng mundo. Bakit? Para maging matatag ka sa hinaharap mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Third and last reflection is to keep your lamp. Sabihin nyo nga po, keep your lamp. Review tayo, ano yung Buta na ng iba. Bring your lamp. Pangalawa, fill your lamp. Pangatlo, keep your lamp. At ito yung sinasabi towards the end of the gospel, to always keep your lamp burning. And how will you keep your lamp burning? Is by always preparing for extra oil. The oil in the gospel symbolizes the goodness that each and everyone has. Na kapag tayo namatay, mapapakita natin kay Lord, Lord, ito po yung mga nagawa kong bagay. Ito po yung mga kabutihang nagawa ko. Yon ang sinisimbolo ng langis. Ang tanong, kung wala kang langis, kung laging ubos ang langis mo, anong langis ang ipapakita mo? Hindi langis yan, krudo. Kung puro kasamaan ang ginawa mo sa mundo, hindi langis yan. Krudo. The extra oil can be a reminder for us to go an extra mile. Sabihin nyo nga po, extra mile. Mas malakas, extra mile. Ano yung extra mile? Extra mile means to do more than what is required of you to do. Alam nyo, isa yan sa mga tinitingnan sa amin sa seminaryo. Kung ang isang seminarista ay merong capacity to go an extra mile. Anong ibig sabihin nito? Na hindi niya lang ginagawa kung ano yung mga pinagagawa sa kanya, kundi mas pinag-iigihan pa niya at pinagbubuti pa niya at ginagawa pa niya ng higit kung sa ano yung pinapagawa sa kanya. At yan ang mensahe ko sa bawat isa sa inyo, brothers and sisters. Please go on an extra mile. Hindi sapat na okay na. Hindi sapat na pwede na. Kailangan mas maganda. Kailangan mas bongga. Kailangan mas buo ang pagbibigay. Amen? Extra mile. And a disciple of Christ knows how to go an extra mile. Ang isang sumusunod kay Jesus, kaya niyang gawin hindi lang yung mga pinagagawa sa kanya, kung hindi mas hinihigitan niya kung ano ang mga dapat niyang gawin. Amen? Care more than others. Care more than others think necessary. Trust more than others that think wise. Serve more than others that think practical. Expect more than others that think possible. Do more. Do more. Go on an extra mile. Kung nanay ka, hindi sapat na pinaalagaan mo yung anak mo. Gawin mong mas makabuluhan yung pagiging nanay mo. Go on an extra mile. Kung naghahanap buhay ka, hindi sapat na pumapasok ka lang, pinipindot mo yung computer mo araw-araw. Sana nakaka-impluwensya ka rin ng kabutihan sa kapwa mo. Kung pari ako, hindi dapat pamisa-misa lang ako, paulit-ulit ang sinasabi ko. Alam niyo ba kami mga pare, bago kami magmisa,
merong paalala sa amin na dapat nakapaskil sa sacristy. At ano nakalagay doon? Priest of God, remember this. Celebrate this Mass as if it is your first Mass, your only Mass, your last Mass. Celebrate this Mass primum, first Mass, ultimum, last Mass, solum, your only Mass. Na dapat kami mga pare, bawat misa na ginagawa namin, bawat misa na pinagdiriwang namin, dapat parang ito na yung unang misa namin, parang huling misa namin, at parang nag-iisang misa namin. Para bawat misa ay maging maayos at maganda. At ganun din sa inyong buhay. If you want to be a mother, if you want to be a father, if you want to be a successful person, well, do everything as if it is your first, as if it is your last, as if it is your one and only chance to do it. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tama na yun. Dami ko na sinabi. Gugutom na ako. Prito ko ng spam eh. Favorite ko yung spam. No? Yung iba kasi maling ang gusto eh. Review tayo. Ano yung una? Bring your lamp. Pangalawa, fill your lamp. Panghuli, keep your lamp. Wakasan ko sa isang kwento. Okay lang ba? Wala naman kayo magagawa. No? Kasi kami mga nagpapare, meron po kaming tinatawag na labor exposure. Bago kami tuluyang magpare o gumraduate sa seminaryo, meron pong taon sa aming pagpapare na pinalalabas kami at pina-experience sa amin lahat ng bagay sa mundo. Sarap nun, no? At isa po sa mga exposure na yon ay yung tinatawag na labor exposure. Menial job exposure. Ano ibig sabihin nun? Na seminarista kami, magtatrabaho kami, menial job. Ibig sabihin yung talagang magtatrabaho ka. Kasi pagpari na kami, ang trabaho namin is more on speaking, more on celebrating the Mass. Pero para kami ay lalong makaunawa ng mga tao, seminarista kami, ine-expose kami sa labor, no, para magtrabaho. At i-hire kami sa isang kumpanya for 1 month. Ang nakakaalam lang na kami ay seminarista, yung manager. So yung mga katrabaho mo, hindi alam na seminarista ka. So may mga kaklase ako, napunta sa construction work. Buti na lang di ako napunta doon. Diyos ko, may kaklase ako, nagpapala talaga ng anong ganyan. No? Talagang mukha na siyang construction worker. No? Nung 1 month, 1 month. Pinagdasal ko yun, sabi ko, Lord, sana po, wag po mabigat yung ibigay sa akin trabaho for 1 month. Alam nyo, dininig ng Diyos yung dasal ko kasi yung binigay niyang trabaho sa akin, favorite ko. Alam niyo kung ano? Tanungin niyo kung ano? Waiter. Pinag-waiter ako sa isang restaurant sa Angono, Rizal. Balaw-Balaw Specialty Restaurant. Ewan ko, nakakain na kayo doon. Sikat po yun sa Angono. Yung may-ari noon, si Tita Baby, she's a very devout Catholic at malapit yung seminaryo namin doon, Vincentian Hills Seminary in Angono. So sabi niya sa formator namin, Father, sige po, magpadala kayo dito ng seminarista. Papakilala ko po kunyari na sila ay on-the-job training, pero mga seminarista sila. So first day ko, excited ako, naka-hairnet akong ganyan, naka-apron ako. Sabi ko, ano kayang pagkain mamaya? No. Sabi sa akin nung katrabaho kong waiter, hindi niya alam na seminarista ako eh. Sabi niya, hoy, mamaya ka na kumain, may reservation tayo, maraming kakain. Sabi ko, di sige, mag-iitiis na lang ako. Sabi niya, tumulong ka muna sa kitchen. O bago ka mag-waiter dyan, doon ka sa kitchen. Maghiwa ka doon. Kasi may order na sinigang eh. Maghiwa ka ng labanos. Alam niyo, hindi ko alam kung ano yung labanos. Kasi mahilig ako kumain, pero hindi ko naman alam yung kinakain ko minsan. Ang natatandaan ko lang, ang labanos ay kulay puti. Sabi ko, saan po kukunin yung labanos? Nandyan sa rep. Buksan mo. May mga labanos dyan. Di binuksan ko yung rep. May nakita ko, mga puti. Kinuha ko. Di hiniwa ko.
pagkahiwa kong ganyan, sabi ko, boss, ito na po yung labanos. Hindi yan labanos, sabi sa akin, gabi yan. Oh, Diyos ko, di ko pala alam kung anong pagkakaiba ng labanos at gabi. Alam niyo yon. Tapos, pagkaalis ng mga kumain, ng mga guest, kailangan hugasan. Hugasan yung mga sangkaterbang plato. Diyos ko, first time kong ginawa yon sa bahay ko, hindi ko ginagawa yun. Alam niyo, natutunan ko yung technique. Alam niyo yung lub-lub lang na ganyan. Lub-lub lang na ganyan, kahit madulas, okay lang, mawala kayo dyan. At alam niyo, at the end of the day, I felt so tired. At minsan, sa sobrang pagod mo, gusto mo nang uminom ng Alfonso. Nakipag-inuman ako dun sa mga kasama kong waiter. Tapos sabi sa akin nung katrabaho ko, talaga bang mag-waiter ka? Kasi ang taba mo sabi sa akin gano'n. Tsaka pag tinitin na kita, hindi ka naman maka-waiter, mukha kang abogado. Sa loob-loob ko, humanda ka pag nalaman mo magpapari ako. Tapos sabi niya sa akin, ikaw, OJT ka pa lang. Ako, 10 years na ako dito. Sabi ko sa kanya, 10 years mo nang ginagawa yun? Yung paghihiwa ng labanos? Sabi niya, oo. Sabi ko, di ka napapagod? Sabi niya, ano kala mo? Siyempre napapagod ako. Sabi ko, ba't di ka maghanap ng ibang trabaho? Sabi niya, kasi alam ko naman kung para kanino ko nagtatrabaho. Sa pamilya ko. Kasi sila ang buhay ko. Sila ang buhay ko. Kaya nagkakaroon ng saysay ang bawat ginagawa ko. Kasi alam ko kung para kanino ang ginagawa ko. Para sa mga taong mahal ko. Dahil sila ang buhay ko. Ikaw, para kanino ka bumabangon? Nescafe. Para kanino ka nagtatrabaho? Para kanino ang bawat ginagawa mo? Ka nandito? Bakit ka dasal dito? Bakit ka nakaupo dyan? Bakit ka nanonood ng live streaming? Di ba yan ay para kay Lord? Dahil siya ang buhay natin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.